Sinasabing isa sa pinakamagaling na lider ng Inglaterra. Isa rin sa pinakamagaling na lider sa kasaysayan. Isa siyang babae, pero nanindigan bilang isang lalaki. Ito'y para pamunuan ng kanyang kaharian. Siya si Queen Elizabeth I. Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Pinanganak noong September 7, 1533. Bilang isang Tudor, bahagi itong si Elizabeth I ng mala-telenobelang buhay ng kanilang angkan. Sa totoo, maraming mga dahilan na muntik na siyang hindi maging reyna. Dahil kung nasusundan mo ang serye ng royal history ito, nalaman natin na itong si Elizabeth pala ay anak ng pangalawang asawa nitong si Henry VIII. Ito'y si Anne Boleyn na nahatulan ng kamatayan dahil sa salang adultery. Itong si Elizabeth I ay kapareho ng kapatid niyang si Mary ay naging illegitimate din sa pangyayari ngayon. At dahil doon ay nawalan siya ng karapatan sa trono bilang maging reyna. At dahil maagang naulila sa kanyang ina, ay mga tauhan na lang ng kaharian ang nagbantay sa kanya. Hindi siya masyadong pinapansin ng kanyang tatay na hari. Lalo pa na magkaroon ito ng anak na lalaki. Ito nga si Edward VI na naging hari din. Itong si Elizabeth I ay lumaki sa pangangalaga ng kanyang stepmom na si Catherine Parr. Ito ay ang pang-anim na asawa nitong si King Henry VIII. At bukod sa talagang dumadaloy sa dugo niya ang pagiging matalinong bata, dahil nanay niya nga itong si Anne Boleyn na isa ring matalino, ay matalino rin kasi itong si Catherine Parr na nagpalaki sa kanya. At doon ay naging inspirasyon niya ang kanyang stepmom. Kaya naman nakitaan din agad itong si Elizabeth sa pagiging matalino habang lumalaki ito. At sa pagkakataong pang iyon, ay naibalik na rin sa kanya ng kanyang kapatid na si Mary ang karapatan sa trono o ang succession. Pero hindi ganun kadali ang lahat para kay Elizabeth I na maging reyna. Dahil nang mamatay ang kanyang amang hari, ay napalitan nga ng kapatid niyang lalaki na si Edward VI na isang protestante ang pamumuno sa Inglaterra. At pagkatapos nito ay susundan pa ito ng kapatid niyang Katoliko. Ito nga ay si Mary I. Noong una, bagaman close itong si Mary at Elizabeth, dahil sa pagkakaiba naman ng pananampalataya ay mayroong konting gap sa kanilang dalawa. Dahil itong si Elizabeth nga isang protestante. At nang makaupo na nga sa trono itong si Mary bilang reyna, ay dumating pa ang pagkakataon na naipakulong niya itong si Elizabeth dahil nasangkot ito sa isang rebellion, ang Wyatt Rebellion. Ito ay sa pag-agaw sa trono. Ipinakulong nitong si Mary itong si Elizabeth dahil may kinalaman nga raw ito sa pag-agaw sa trono. Pero kalaunan naman ay pinawalan din ng sala itong si Elizabeth dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanya. At doon nga ay nagkaroon na ang hindi masyadong magandang ugnayan ng dalawang magkapatid na babae. Ito kasing si Mary ay gustong panatilihin ang Katolisismo sa Inglaterra. Kaya nga lang ay hindi siya nagkaanak sa napang-asawa niyang hari din na si King Philip II ng Espanya at iniwanan pa siya nito. At bukod doon ay maaga pang binawian ng buhay itong si Mary sa loob lamang ng 5 taon nitong panunungkulan bilang reyna. At ito na nga, dumating na ang pinakihintay nitong si Elizabeth, ang kanyang pagiging reyna, dahil siya na ang uupo sa trono. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan sa pagkamatay ng kanyang inay, ang pang-aabusong ginawa sa kanya ng kanyang amahin, ang ginawa sa kanyang pagpapakulong ng kanyang kapatid na si Mary, napagtagumpayan niya ang lahat ng mga ito. At ngayon naluklok na nga siya bilang reyna noong November 17, 1558. At sa pagkakataong iyon ay muli na namang nanumbalik ang protestantismo sa Inglaterra. Pero sa panahong iyon, dahil sa ilang ulit na rin na pagpapalit ng susunding pananampalataya ng kaharian, ay halos nagkahati-hati na rin ang paniniwala ng mga nasa kaharian at ng mga pangkaraniwang tao. Madalas pa nga magkaroon ng mga karahasan dahil sa conflict sa relihiyon. Nagdiwang ang lahat dahil sa pagkakaluklok nitong si Queen Elizabeth I. At dito na magsisimula ang 45 taon na pamumuno. At ito na rin ang sinasabing pasimula ng Golden Age ng Inglaterra. Ang pagyabong ng kultura, ang pagyaman ng kaharian.
Kaya nga lang bagaman hindi naman ipinagbabawal nitong si Queen Elizabeth I ang pagdaraos ng misa ng mga Katoliko. Pero dapat gawin lang nilang itong pribado. Kumbaga binigyan sila kahit papaano ng religious freedom. Pero patuloy pa rin ang girian sa dalawang relihiyong ito. At dumarami pa rin ang mga karahasan. Ipinroklama nitong si Queen Elizabeth sa kanyang pagkakaluklok na mananatili siyang walang asawa. Sabi niya, ang pakakasalan niya raw ay ang mismong bansa o ang Inglaterra dahil gusto niya raw ialay ang buhay niya para dito. At dito nga nagugat kung bakit siya tinawag na The Virgin Queen. Pero bagaman ganon, ay marami pa ring mga nalink na mga lalaki sa kanya. Tulad nitong si Robert Dudley, ang isa sa kanyang mga protektor. Maraming mga istorya nang nagsasabing meron daw silang intimate na relasyon. Pero itinanggi naman itong si Elizabeth. Isa naman sa mga nagbabantay at pinagkakatiwalaan itong si Queen Elizabeth ay itong si William Cecil. Pinayuhan siya nito na marami ng araw nakakapansin sa ikinikilos niya. Lalo na nang biglang maaksidente pa ang asawa nitong si Dudley. Oo, may asawa itong si Robert Dudley. Nahulog ito sa hagdan at sinasabing ito raw ay pinatay at ang nasa likod daw nito itong si Robert Dudley. Nang sa ganon ay pwede na siyang maging mapang-asawa nitong si Queen Elizabeth I. Ang lahat ng mata ay nakatuon dito kay Dudley at kay Queen Elizabeth dahil nabubuo na ang intriga. At para wag naman mawala ang tiwala sa kanya ng mga nasasakupan niya ng kapulungan at ng mga nasa kaharian, ay tinanggal niya na lang itong si Dudley bilang kanyang protektor. Maraming nagsasabi na na-inlove daw talaga itong si Queen Elizabeth dito kay Dudley, pero kailangan niyang magsakripisyo dahil sa kanyang pangako. Kahit pa kasi isang hari o isang reyna, ay malaki pa rin ang chance na mayroong mamaong rebellion laban dito kung hindi siya maayos na nagpapakita ng halimbawa. Pero hindi pa daw nagtatapos ang lahat sa kanyang pagkakalink sa mga lalaki dahil marami pang mga naging kandidato na muntik pa niyang mapang-asawa at ang isa rito ay ang duke sa Pransya. Ito ay ang duke ng Anjou. Mas bata ito kay Elizabeth ng 20 taon at ang isang malaki pang problema ay isa itong Katoliko. So hindi na naman nag-click ang sanay romantikong relasyon nila. At doon ay nanatiling walang asawa itong si Queen Elizabeth. At isa naman sa malaking hinarap niyang problema o hamon ay ang planong pag-agaw sa kanyang trono ng mga Katoliko. Nasangkot pa nga rito ang kanyang pinsan na reyna ng Scotland. Ito'y si Mary. Napatunayan na bahagi itong si Mary ng Scotland sa tangkang pag-overthrown ng pagiging reyna nitong si Queen Elizabeth. Kaya naman kahit pinsan niya pa ito, ay hinatulan niya ito ng kamatayan noong 1587. At bukod pa sa mga tangkang pag-agaw sa kanyang trono, ay napagtagumpayan din ni Queen Elizabeth I ang mga tangkang pananakop sa bansang Inglaterra. Katulad ng pananakop ng Espanya, napagwagian ng Inglaterra ang laban sa mga Kastila, pinamumunuan nitong si Philip II. Nadaig ng military navy nitong si Queen Elizabeth I ang Spanish Armada ng mga Kastila. Sa totoo ay magaling talaga kasing pumili ng mga leader militar itong si Queen Elizabeth I. Katulad ng pinili niyang si Francis Drake at itong si Robert Dudley. At doon nga na ipapakita ang pagiging madiskarte nitong si Queen Elizabeth sa iba't ibang larangan. Sa kabila ng maraming humaharang na problema sa kanyang pamunuan. Ipinakita rin ni Queen Elizabeth I ang kadakilaan ng kanyang pamumuno kung paano siya manamit dahil sa kanyang pagiging magarbo at sa paglalagay niya ng makapal na makeup sa kanyang muka. Sumigla ang kabuhayan sa Inglaterra, ang kalakalan, nabuhay din ng literatura. Dito nga nakilala sina William Shakespeare, sina Christopher Marlowe at marami pang iba. Sa larangan naman ng eksplorasyon ay nakilala nga itong si Francis Drake. At bukod dito ay sumigla rin ang kaalaman sa siyensya at sa art. Kaya naman napakarami talagang achievements itong si Queen Elizabeth I sa kanyang pag-upo bilang reyna ng Inglaterra, bukod pa sa mga napagwagian niyang digmaan. Kaya nga sa isang talumpati niya ay nabanggit niya na bagaman siya ay isang babae ay meron siyang puso bilang isang hari. Sinasabing magaling talagang reyna itong si Queen Elizabeth I. Kaya nga lang
Dahil nga sa hindi siya nag-asawa, ay nanatili siyang mag-isa. At ang kasama niya lamang ay ang kanyang mga matatalik na kaibigan. Ito nga sina William Cecil at Robert Dudley. At nang bawian pa ng buhay ang mga ito. Dito ay nalungkot at na-depress ng gusto itong si Queen Elizabeth I. Dahil pakiramdam niya ay nag-iisa na lamang siya sa buhay. Hanggang sa maratay na nga siya sa karamdaman at bawian ng buhay noong March 24, 1603. At dahil nga sa walang papalit sa kanya, dahil nga hindi siya nagkaanak at dahil siya na ang pinakahuling Tudor, dito ay pinalitan siya ng kanyang pinsan na si King James, ang hari ng Scotland. At dito nga ay nabuo na pinamumunuan lang ng isa ang Scotland at ang England. At dito rin nagwakas ang 117 taon na pamumuno ng mga Tudors sa Inglaterra. Maraming salamat mga pao sa inyong pagsama sa ating video sa araw na ito. At kung nagustuhan mo ang mga ganitong klaseng mga topic, mga trivia, history, at mga pop culture, maaari kang dumalaw sa ating channel. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, just hit the subscribe button at ang notification bell. Nang sa ganun ay makasunod ka sa ating mga topic sa mga darating na araw. At kung mahilig ka naman sa mga kwentong katatakutan, meron tayong Tinig PH Stories. At palike at follow na rin ang ating FB page. Muli, maraming salamat sa inyo mga paos. At para sa maraming pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.